Pakinggan po natin itong mga pinagsasabi ni Maharlika Boljaquera dito. Ito po ay highlight lamang po, no? Kung gusto niyo pong mapanood yung kabuoang video para hindi po kayo ma-mislead, pwede niyo pong tignan sa platform niya. Pero ito pong part na ito lamang ang ating papakinggan at ng ating pong mabigyan ng reaksyon dahil kapag hindi po natin ito kinontra or kapag pinabayaan po natin, yung narrative po niya ang mamamayagpag, no? So, bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Wala na kayong pagtitiwalaan ng mga mambubudol na Araneta Marcos Romualdez. Ba? At Lisa, baka yakapin ka na rin ni Aida. Di ba? Isa yun sa mga pasabog natin. Pag niyakap kayo lahat ni Aida, ewan ko na lang, si Ate Aida. Oh, ba't ang tagal, parang ba't ang tagal ng ang tagal ng pumantay ang paa ng mga hitad na to. Paparusahan pa sila ng langit, ano? Oh, parusahan pa yan ng langit. Si Charis din ba? Oo, si Charis. Isa ring vangag. Tiyan mo, lagi malaki ang mata. Laging dilated yung mata. Man sa nanay niya. Para mga wakwak. Di ba? Nakita na ba kayo ng wakwak? Parang tarsier na ganon. Ay, nako. This is exciting na mga palangga. Papalapit na tayo sa trophy. Oh my goodness. O, kasi alam mo bakit nasabi ko si Aida? Kasi kaso ng Aida sa bansa, posibleng pumalo na raw ng 500,000 sa loob ng 6 na taon. Grabe. Kaya talagang kayo dapat protected chuba-chuchu kayo. Ano ba ito? Ayan, tingnan mo si Kuting at saka si Ahas. 'Di ba? Nag-orgy-orgy din siya ng bonggang-bongga. Kaya sooner or later, yayakapin na rin ni Aida yan eh. Sama pa si Taning. Ayan, baka nag-orgy silang 4. Kadiri. Kadiri ang mga jutang Jenime. Ayun, napakinggan po natin, no? Alam nyo, talaga namang kung mahina po yung puso mo at emosyonal ka, talagang maha-high blood ka kapag narinig mo yung mga pinagsasabi ni Maharlika Boljaquera. Dapat, mga kababayan, matibay at matapang po ang inyong puso kapag pinapakinggan nyo yung mga sinasabi ni Maharlika Boljaquera. Bilang reaksyon, para po sa akin, punong-puno ng kabastusan yung kanyang sinabi. Walang respeto at wala kang mapapala, kundi kabastusan doon po sa mga narinig natin. Kung ano-ano ng paratang ang ginawa niyan sa First Lady. Smuggler, kidnapper, pulboronic, no, orgy, may sinasabi siyang orgy. Tapos ngayon naman, gusto pa niyang i-connect yung First Lady at si PBBM sa Aida. Kung hindi niyo po alam, no, sa pagkakaintindi ko, yung tinutukoy niyang Aida ay HIV/AIDS, no? So, sagad na po sa buto ang pinaggagawa nito ni Maharlika Boljaquera. Hindi nakatanggap-tanggap. At kaya nga po, pag pinabayaan natin na mamayagpag yung mga ganyang naratibo at mga sinasabi niya sa social media, at yan po ang palaging naririnig ng mga tao, hindi po natin kinokontra, ay maaaring siya po yung paniwalaan, at kapag palagi po siyang napapakinggan na ganyan ang ginagawa niya, makakasanayan ng mga tao, no? Kung tutuusin mga ka-BBM supporters, no, ako naman po, lagi ko nililinaw sa inyo, kakamping po ako, no, si Atty. Lenny ang aking sinuportahan. I think responsibilidad nyo rin mga PBBM supporters, no, yung mga loyalista, na suplahin, no, kontrahin, at gawan ng reaksyon ang mga pinagsasabi nito ni Maharlika. Hindi na tama hindi na katanggap-tanggap. Yung mga binibitaw niyang salita doon sa ibang mga videos niya, hinayupak, no, ang dami, ahas, ano pa, kayo na lang magpaalala sa akin sa comment section, no, pero I'm sure narinig niyo na. So, nasa point na siya na hindi na tama yung ginagawa niya, no? Kung meron siyang mga reklamo at hinaing, i-discuss niya, hindi yung puro pambabastos, no? At puro akusasyon na wala naman siyang pinapakitang matibay na ebidensya na hindi naman niya pinapatunayan sa korte. Sa kabila ng mga akusasyon niya sa First Lady, smuggler, kidnapper, pulboronic, yung orgy-orgy na sinasabi niya, ni isang salita may sinabi ba sa kanyang First Lady? Yung mga pambabadmouth niya, masasakit na salitang sinasabi niya, sabi niya sa First Lady, may ginanti ba na kahit isang salita, no? So, paano ka papaniwalaan, Maharlika Boljaquera? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi mo nalang kinukuda pulburon video. Pero hanggang ngayon, wala kang inilalabas, no? Eto, may papakinggan po tayo mga kababayan. Hindi ko alam kung totoo ito, no? Pero trending ito ngayon. And then, pag-usapan po natin. Kasi nakikita ko po yung pattern, no? Parang, ewan ko kung ako lang nakaka-realize nito. Pero parang, kung i-connect nyo po yung mga dots, no? Parang may pattern. Merong halos araw-araw nagpe-prayer rally. Tapos, eto, may sinasabi po siya na about kudita na magaganap sa April. May sinabi siyang date, no? Pakinggan po natin. And then, yung halos araw-araw na pagkukuda ni Maharlika about pulburon video. May sinabi din date si Maharlika na June 30, ilalabas nila yung pulburon video, no?
So, kudita, polvoron video, prayer rally, ano pa? Ano pa yung problema na gusto nyong idagdag sa kasalukuyang gobyerno sa Pangulo para mas pahirapan siya, no, sa pag-handle ng bansa? Ano yung sa ginagawa nila ng camp nila Maharlika? Hindi lang yung Pangulo ang nahihirapan dito eh. Kasi sabi nga natin, kapag na-discarril, no, at bumagsak ang pamunuan ng gobyerno natin, ang bansa ang maaring mag-suffer. Hindi na lang ito usapin ng mga ginagawa at sinasabi ni Maharlika sa First Lady at sa Pangulo. Buong bansa apektado dito, no? So kapag napatalsik si PBBM, ano na naman ang magiging strategiya, no, ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Magiging inconsistent na naman po tayo, mababago na naman po ang foreign policy, no? Hindi po talaga tayo makakausad kapag ganito tayo, no? Biruin nyo yung ganung mga kasensitibong bagay, kinukuda ni Maharlika sa publiko, no? Hindi nakakapani-paniwala, ang hirap na talagang paniwalaan. So ito po, pakinggan po natin itong sinasabi ni Sir dito, no, and then bigyan natin ng reaction. Mga kaibigan, ang ating pong ibubunyag ngayon ay masyado pong maselan na paksain sapagkat ito ay isang gawain na involved po, kasangkot po dito o mamamahagi po nito, magiging haligi ng pangyayaring ito, ang pangaagaw ng kapangyarihan sa Malacanang ay walang iba kundi ang armadong military. At ang nasa likod po nito, ng disenyong ito, ay walang iba kundi ang dating tabdawawenyo na alkalde, naging pangulo ninyo, ang pangalan ay Rodrigo Duterte. Siya po ang pasimulo nitong kodita na gagawin. Naka-schedule po ito next month, April 10 to 15. Ngayon, ang ating pong advance information, galing po sa isang mataas na opisyal ng military na nagsabi sa akin, in confidence, na magkakaroon ng kodita. Kodita, mga kaibigan, ang ibig po sabihin niya ay armadong pag-aklas ng mga sundalo upang maagaw ang liderato ng isang bansa. Kodita. Mga kaibigan, yan po ang ating pong pagbubunyag at yan po ang nakatakdang mangyayari ngayong Abril. At siguro, dahil sa pagbubunyag na ito, baka po maiurong nila yan ng mga 2 buwan, 3 buwan. Pero yan rin na po ang programa na ang iuupo na bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa pinitan ay walang iba kundi si Sara Duterte. Ayun, napakinggan po natin. Bilang mabilis na reaksyon, ako po hindi naniniwala na magkakaroon ng ganyan, no? Kasi unang-una, umugong na po yung ganyang usapin or chismis about kudita ng mga kasundaluhan. At mismo mga opisyal ng AFP, itinanggi po yan. Noong 2023, no, kung di ako nagkakamali. So, walang ganyan. Hindi naman sa sinasabi ko na nagpapakalat siya ng fake news, no? Ako po ay nahihirapan lang maniwala. Yun lang po ang punto ko dito. Kasi nga po, sa nakikita ko, mukhang suportado naman po ng AFP ang Pangulo, lalo-lalo na sa foreign policy, no? At wala akong nakikitang mga opisyal ng AFP na parang nagmamaktol or nagpaparamdam, no, na hindi nila nagugustuhan ng Pangulo. So para po sa akin, hindi po totoo yan. Hindi po ako naniniwala. Ngayon, kung meron po siyang basis, no, at kung mangyayari man yan sa April, yung sinabi niyang date, I don't think magtatagumpay yon. No? I don't think magtatagumpay yon dahil nakikita ko yung suporta ng tao ngayon ay mas malakas, no? Yung suporta sa gobyerno. Ako nga po, hindi ko sinuportahan si PBBM eh. Pero mas gugustuhin ko pa na naandyan siya, no? Tsaka kasi nakikita ko sa Attorney Lenny, gumagawa siya ng paraan para makatulong sa gobyerno, sa mga kapwa natin Pilipino. So bakit hindi ko na lang gayahin yun? Total, yun lang sinuportahan ko. Sundin ko yung ginagawa niya para makatulong sa gobyerno, no? So, sa palagay ko po, hindi magtatagumpay yan kung totoo mang mangyayari yan, no? Dahil yung mga nababasa ko nga po dito sa comment section yung kuda ng kuda si Maharlika about Polvoron video, no, na ilalabas nila sa June. Kahit nga daw po, no, pwede nyo basahin yung mga comment, no? O kayo, i-comment nyo, no? Kasi ako po personally, kahit totoo yang ipapalabas yung video, kahit 100 videos pa yan, or 1,000, legit at authentic na totoo, ako po ipapalampasin ko na lamang yan, no? As long as tama ang ginagawa ng Pangulo para sa bansa natin, no? Kasi kitang-kita mo yung intensyon nila. Kung meron pala kayong ganyang video at legit yan, bakit nyo ilalabas after June 30? So, the intention is clear. Gusto nyo patalsikin si PBBM para yung susunod na mauupo ay meron less than 4 years na manungkulan bilang Pangulo at maaari pang makatakbo sa 2028 ulit, no? So, doon pa lang, no? Kaya ako, kahit pa
totoo na yung video na ipapalabas nyo, tatanggapin ko yan, no? For as long as na hindi sasablay ang Pangulo at hindi papalpak sa kanyang pamumuno sa Pilipinas, no? Kaya yung mga taong totoong nagmamahal sa Pilipinas na nakapalibot sa Pangulo ngayon, abay, tulungan nyo ang Pangulo, ingatan nyo at huwag nyo hayaang sumablay at pumalpak. Dahil kapag nangyari yun, para lamang din nating pinatunayan na tama ang mga ito, ang kampo nila Maharlika, ay hindi dapat mamuno si PBBM, no? So, tayong mga Pilipino dapat sumuporta na sa gobyerno, tulungan ng Pangulo at ang mga taong nakapalibot sa kanya. Dahil kapag nga po siya sumablay at pumalpak, no, para din nating hinayaang magtagumpay, no, at mapatunayan namang ito na totoo yung sinasabi nila. Pero sa ngayon, nakikita ko po sa mga comment section, sa mga tao, sinasabi nila, kahit pa totoo yung video na yan, PBBM pa rin kami. Yan po yung sinasabi ng mga tao sa comment section, no? Kasi nakakaumay na, no? Parang gasgas na yung issue na yan. Ang tagal-tagal na yan. Tapos after June 30 nyo ilalabas. So kitang-kita na yung intention nyo. Tapos meron pang binahagi ito si Sir na, yun na nga, kudita, no? Regardless kung matuloy yan or hindi yan magtatagumpay, no? Parang may pattern talaga eh. Kung i-connect niyo po yung dots, no? Prayer rally, pulboronic video, inaraw-araw na nila. Tapos ganyang sinasabi, may nilulutong kudita. Tapos gagamitin niyo pa yung video para mag-people power. Wala na, umay na yung mga tao. Napagod na yung mga tao, no? Naniniwala ako sa nakikita ko maraming tao ngayon ang mas gugustuhin pa yung kasalukuyang gobyerno. So sige, tumawa ka ng tumawa, magsaya ka ngayon, Maharlika Boljakera, pero sa tingin ko, mapapahiya ka. Mapapahiya ka dyan sa mga pinagagagawa mo. Hindi ka magtatagumpay. Ako personally, ayoko naman magsalita in behalf of the kakampings, no? Pero may nakikita rin ako mga kakampings na sumusuporta na at handang tumayo sa likod ng Pangulo para tulungan siya at protektahan siya. Yun po yung nakikita ko. Pero don't get me wrong mga kakamping, no? Alam ko meron din po tayong mga hinaing at meron din tayong sama ng loob, lalo-lalo na kung babalikan natin ang history. Hindi ko po kinakalimutan yon, no? Lalo-lalo na nung panahong si Atty. Leni ang binabato at inaatake ng mga fake news, ng mga troll. Hindi ko po kinakalimutan yon. Pero sabi ko nga, andyan na yung Pangulong Marcos, no? Hindi naman natin mailuluklok sa Atty. Leni. At nakikita ko na nga na si Atty. Leni ay tumutulong na sa gobyerno. Hindi man sila nagpapansinan, andyan siya, gumagawa siya ng paraan para makatulong sa gobyerno kahit hindi nakikita ng publiko. O kung gusto niyo makita, puntahan niyo po yung Angat Buhay Facebook page na makita niyo. So sa madaling salita, kung yung sinuportahan ko ay andyan na, tumutulong sa Pangulo ngayon, sa gobyerno, sa Pilipinas, sa mga Pilipino, hindi na ako para hindi magpakita ng pagsuporta, no? Hindi perpekto yung pamunuan ni PBBM, no? Nandun na tayo. Pero mas gugustuhin ko pa nga po ang ganyang uri ng pamumuno, no? Kesa naman sa halos ipamigay na tayo, ipaubaya yung ating mga teritoryo, at yung nakakaumay na halos araw-araw makakabalita ka ng patayan. Tapos maririnig mo may mga umaamin na polis na nagtanim lang sila ng ebidensya, na may mga nagsasabi ng mga polis na kailangan daw nilang kumota, na kahit sila mismo hindi na nila maatim yung ginagawa nila, na may mga inosenteng nadadamay, di ba? Nakakapagod na yung ganun. Kung sino-sino na lang bata or inosente ang nadadamay para lamang masabi na may accomplishments, no? So nakakaumay na po yun. So going back, dito ka lang Maharlika, kayo po ang bahala, kayo po ang humusga. Hindi ko po kayo dinidiktahan at hindi ko po kayo ino-influensyahan. Pero kung ilalabas ni Maharlika yan, sa tingin ko mapapahiya po siya. Dahil yung mga tao, sinasabi nga nila, kahit pa totoo yan, balo wala na sa kanila yan. BBM pa rin kami. Yun po ang sinasabi ng mga tao. Pakinggan po natin tong binahagi ni Sir Top 1, ano? Sa tingin ko, ito po yung reason kung bakit parang miserable or parang lumala si Maharlika Boljakera. Pakinggan po natin and then mamaya pag-usapan po natin. Ito na po. Inaaway na ni Bagoong Lipunan. Ito pong si Mahar Luka-Luka, mga tol. Sa mga latest episode ng kanyang live streaming, tinitira na po nitong si Roy Domingo na nakabase po dyan sa Canada. Ito namang si Claire Eden Contreras na nakabase po sa United States o dito po sa California. Alam niyo dati po itong magkasama sa kanilang kagaguhan at pagpapakalat ng kasinungalingan laban sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at sa ating unang ginang, Liza Araneta Marcos. Magkasabwat lagi ito. Kapag ka ang content ni Mahar Luka ay ganito na rin yung content nitong si Gagong Lipunan. Pero ngayon mukhang nag-iba po ang ihip ng hangin sapagkat consistent sa pagtira ngayon itong si Roy Domingo kay Claire Eden Contreras. Ang tanong, bakit kaya nagkakaganito itong si Roy Domingo? Dahil kaya ito sa isinampang kaso ni Abel Bacudio at natatakot siya na maaaring mangyari sa kanya
ang nangyayari ngayon kay Claire Eden Contreras. Bigyan ko lamang po kayo ng konting konteksto, backgrounder sa nangyayari kay Claire Eden Contreras. Unahin po natin yung pagiging wanted dito sa Pilipinas nitong si Maharlika. Noong nakaraang taon, nagsampa po ng kaso sa korte ng complaint ito pong si Anthony Taberna sa prosecutor's office para po sa kasong cyber libel. At ito po ay kinakitaan ng probable cause ng prosecution at isinampa po sa korte. Kaya kinalaunan, naglabas po ng warrant of arrest ito pong korte diyan po sa Pampanga para po sa ikadadakip nitong si Claire Eden Contreras. Yan po ay paglabag sa cyber libel or Cybercrime Prevention Act of 2012. At dahil nga po may kaso na siya, definitely hindi na po makakauwi rito sa Pilipinas itong si Maharlika. Otherwise, siya po ay aarestuhin ng ating otoridad. But unfortunately, dahil wala pong jurisdiction ng ating korte kay Maharlika o ang ating mismong batas, kasi bakit? Hindi naman po kasi Pilipino. Itong si Claire Eden Contreras, ito po ay US national. Kaya wala pong jurisdiction ang ating batas sa kanya pong pagkatao. Kaya hindi po pwedeng mapanagot dito sa Pilipinas si Claire Eden Contreras. Maliban na lamang kung siya po ay umuwi rito at maaresto ng ating otoridad. Ngunit, ang hindi ine-expect nitong si Claire Eden Contreras ay ang kaso niyang kinakaharap ngayon diyan po sa State of California. Para saan? For defamation. Si Abel Bacujo, kilala po itong fashion designer na kanyang naging kaibigan at itinuring siyang kaibigan din. Siniraan niya po ito sa harapan po ng publiko sa pamamagitan ng iba't ibang episodes niya sa live streaming na isinagawa sa kanyang YouTube channel. Hindi bababa sa 11 pagkakataon na sinira niya ang pagkatao nitong si Abel Bacujo. Kaya hindi na nakapagpigil si Bacujo at siya po ay sinampahan ng kasong defamation diyan po sa Estados Unidos. At ang ikinagulat marahil nitong si Maharlika ay yung napakalaking halagang danyos perwisyo na tingin ko hindi niya kayang bayaran kapag nanalo si Abel Bacujo. Magkano ito? $2 milyong ang hinihinging danyos perwisyo nitong si Abel Bacujo. Tingin ko sumasakit ngayon ang ulo nitong si Maharlika sapagkat siya ay may kinakaharap ng kaso. At hindi niya maipapanalo yan kung hindi po siya kukuha ng abogado. At ang abogado diyan po sa Estados Unidos ay napakamahal. Acceptance fee pa lamang, tingin ko $1,000 na ang katumbas po niyan. Plus yung mga pleadings, appearances pa, hundreds, kung hindi man thousands of dollars ang pag-uusapan, yun ang ibabayad nitong si Maharlika. Kaya napakasakit sa ulo ngayon ni Maharlika. At marahil yun yung nakikita ngayon nitong si bagoong or gagong lipunan na si Roy Domingo. Ayaw niyang masampahan din ng kaso katulad nitong si Maharlika. Kaya iwas puso siya ngayon. Pero ganun pa rin naman, tuloy-tuloy pa rin ang banat nitong si Roy Domingo. Pero lagi nang merong patanong. Kung papansinin po ninyo yung mga titulo ng kanyang live streaming, nagtatanong siya kuno. Kasi yan po yung kaparaanan ng isang content creator o ng isang publisher para po hindi masampahan ng kasong libelo. Nagtatanong. Palalabasin na siya ay nagtatanong at hinahanap lamang ang katotohanan. Pero malisyoso naman, alam natin, ang ginagawa nitong si Roy Domingo. Sa kanyang pagtatanong, sigurado naman tayo na parang sinasuggest niya rin sa kanyang mga manonood na ito yung ginagawa ng kanyang taong sinisiraan. Ang tanong, dahil po sa paninira ngayon, patuloy na ginagawa nitong si Roy Domingo at sinasama niya na ngayon ang pag-atake kay Claire Eden Contreras, may manonood pa kaya kay Bagoong Lipunan? Kasi kung titingnan po ninyo ngayon ang kanyang channel, simula nang inatake niya po si Maharlika, unti-unti pong bumagsak ang views ng kanyang channel. Bakit nangyari ito? Alam naman natin na ang mga manonood nila, mga DD Sheets. At dahil inaatake niya si Maharlika, na para sa mga DD Sheets, bayani nila, hindi na manonood sa kanya ang mga DD Sheets. Babagsak ngayon ang engagement niya at kinalaunan, baka wala na ring manood dito kay Gagong Lipunan. Pero ang mahalaga, silang dalawa
ay hindi na magkasundo. Ngunit nagtataka lamang ako, bakit hindi po siya sinasagot nitong si Claire Eden Contreras? Ano kayang meron kay Roy Domingo? Meron kaya siyang pinangahawakan na alas laban po dito kay Maharlika or Claire Eden Contreras? Kaya pinababayaan lamang siya na tirahin ito sa harapan po ng publiko? Masasakit din kasi ang mga pananalitang binibitawan ngayon nitong si Roy Domingo laban dito kay Maharlika. Ewan ko na lamang kung manhid itong si Maharlika pag siya itinitira, magsasawalang tibo na lamang. Pero hindi siya ganun. Alam natin na iwe-weaponize ni Maharlika ang pagkakataon para po meron siyang maging topic at magkaroon ng views dito po sa social media. Pero hanggang ngayon, hindi niya po pinapatulan si Roy Domingo. Imposible naman na maliit ang tingin niya kay Roy Domingo dahil ang kanilang YouTube channel hindi po nagkakalayo. Parehas nga po ng figure. So, 219,000 subscribers kay Gagong Lipunan. Samantala kay Boljak TV ay ganun din. 219,000 subscribers. Maliban na lang siguro kung ang pag-uusapan views kasi talagang napakalayo ng views ni Maharlika kay Gagong Lipunan. Kakaunti lamang ang views ni Gagong Lipunan samantala si Maharlika napakaraming views. Baka pagka pinatulan ni Maharlika si Gagong Lipunan ay mag-engage pa itong si Gagong Lipunan. Ayan yung mga posibilidad kung bakit hindi pinapatulan ni Maharlika si Gagong Lipunan. Pero hindi rin mawawala ang posibilidad na baka may alas na pinangahawakan itong si Roy Domingo kay Claire Eden Contreras. At yan ang aantabayanan natin sa mga susunod na pagkakataon. Dahil sa huli, tayo po ang mananalo dito mga tol. Kapag itong dalawang behikulo ng kasinungalingan ang patuloy na nag-away at hindi magkasundo, magbanatan, panalo po rito ang publiko. Bakit? Kinalaunan sila po ang masisira, hindi po tayo. Hindi ang ating mahal na Pangulo, hindi ang ating unang ginang, hindi ang gobyerno na pinamumunuan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, napakinggan po natin, no? At sa tingin ko, nasabi na po ni Sir Tapuan, yung sa palagay ko yung mga reason kung bakit lumala at talaga namang parang sagad na sa buto yung mga pinagagagawa at pinagsasabi ni Maharlika Boljakera. So, sa tingin ko, aligagana siya at kahit siya nagwo-worry na, no? And kahit pa nakikita natin na tatawa-tawa yan, confident, no? Mayabang sa mga video niya. Kahit pa nakikita natin na akala mo ang lakas ng loob na ang laki ng pinanghahawakan niya. Actually, kung ako nga po tatanungin nyo, yung ginagawa niya, yung pananakot niya about dun sa video-video na ilalabas niya. In my opinion, pamba-blackmail po yung ginagawa niya. Parang binablackmail niya ang presidente na ilalabas ko tong video na to, bumaba ka na dyan, no? Lumayas ka na dyan, no? Ilalabas namin tong video mo. Yun po yung nakikita ko Ewan ko lang sa inyo, no? Parang pamba-blackmail yung ginagawa niya. And then, ito nga, apparently, senior ni Sir Tapuan na ang daming kaso, patong-patong, no? So, kahit pa nakikita natin confident si Maharlika, mayabang, matapang sa mga video niya, I'm sure natatakot yan or nade-depress or na-stress siya, no? Ewan ko lang kung nakakatulog pa siya sa gabi, no? Dahil sa mga patong-patong na kaso na haharapin niya. May mga nagsasabi nga, no, na parang siguro ginagawa lang yan ni Maharlika para sa views, no? Para makaipon ng pampiyansa. Imagine $2 million, no? Ang laking pera nun, mahigit 100 million pesos. $2 million libel case. I think 4 million na kung di ako nagkakamali. Kasi dalawang designer yung nagsampa ng kaso sa kanya. Paano pa yung mga kasong sinampa sa kanya dito? No, sa Pilipinas, si Kato Nying yata, tapos si Senator Kiko, no? So, saan ka po pupunta? May kaso ka sa Amerika, hindi ka naman pwedeng basta makabalik sa Pilipinas dahil sigurado may kaso ka rin kakaharapin, no? Tapos, kung tama yung pagkakarinig ko kay Sir Tapuan, hindi pala siya Filipino citizen. American citizen siya, no? So, yun na nga po, sumagad ang pambabastos, no? Kayabangan ang ni Maharlika Boljakera, pero sa tingin ko po, mapapahiya po siya. Dahil again, kahit pa totoo yung mga video na ilalabas mo, hindi ka makakakuha ng suporta sa majority ng mga Pilipino. I think, yung Pilipinas gusto nang mag-move on, gusto nang mag-move forward, dahil sawang-sawa na sa hilahan pababa, sawang-sawa na sa siraan, murahan, bastusan, no? At lagi po tayong magkaisa sa pagsuporta sa ating mga kasundaluhan sa Coast Guard, sa Navy, sa mga kababayan natin sa West Philippine Sea. Kung pro-Pilipino ang polisiya ng gobyerno, suportahan po natin, no? Nakakasawa na yung mga sumisip-sip sa China, pinagtatanggol ang China, ikinakalat ang pro-China narrative, nakakasawa na. Unahin po natin ang bansa natin.
Maraming po salamat sa panonood. Sana po i-like yung video natin at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.